may travel history ka na. So, the easiest way kung bakit ko sinabi na napaka-easy na ngayon, You just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Hello guys! So welcome back to my channel. So for today's video guys, gusto ko lang i-share sa inyo ang latest update sa pag-apply ng Turkish Family Unification Visa, which is na in-update na nila at saka medyo pina-easy na nila ang mga list of requirements ng pag-apply ng Family Unification Visa. Before we start, please don't forget to click the like, subscribe, and turn on the notification bell so that you will be updated in my next video. Malay ninyo guys, ang susunod kong video ay para sa inyo. So guys, itong updated natin is talagang kinonfirm ko talaga ito guys dahil gusto ko na mabigyan kayo ng latest at tamang requirements na hindi kayo malilito. So ito guys, also one of my friend na nakausap ko na nag-a-apply din ng Family Unification Visa. Also, finorward din niya sa akin at the same requirements. Galing po ito sa Agent TR. So ito guys ay in-update na nila sa ngayong 2024 na list of requirements for Family Unification Visa. So guys, I would just like to read kung anong nakalagay dito and I want to explain one of them para na maintindihan ninyo guys, okay? So, ang sabi niya dito guys is galing ito sa Agent TR guys, no? And thank you so much sa friend ko na nag-forward nito sa akin at saka sa mga taong nag-confirm din sa akin and may yung inutusan ko na mag-text. Mag-text doon sa Agent TR about sa requirements na to kasi I just want to confirm it na tamang-tama talaga ang list of requirements ngayong 2024. So, ito guys, ang sabi dito. Dear applicants, you are welcome to our office at Petron Mega Plaza, Unit 17E in the week between 9 o'clock to 17 hour without any appointment or application forms for visa application and more information or you can contact us on WhatsApp. Ayan, so may number sila dito guys at ilalagay ko lang din sa screen ko para ma-screenshot ninyo. Every applicant should come and get the application here as personally because of the biometric fingerprint. So, ano guys, hindi na ninyo kailangan guys ng appointment. Punta na lang kayo doon kung gusto niyo mag-apply. So, requirements for a family unification visa, marriage in the Philippines. Number 1, 2 pieces recent photograph not older than 6 months, 2 by 2 inches, 5 times 5 centimeter square with white background. Do not staple or glue the photo. Please make sure it is not damaged. Ayan. So, number 2, original passport at least 6 months validity from the date of departure to Turkey. Old passport with visa photocopy only for supporting documents. So, kung mayroon kayo guys ng mga old passport at may mga travel history sa old passport ninyo, please, i-photocopy ninyo yan at saka i-forward ninyo rin sa mga, ilagay nyo sa mga papers or documents ninyo para at least alam nila na may travel history ka na. So, alam mo na kung paano mag-communicate sa airport. Hindi ka mawawala sa airport. Kasi yan, importante din guys, ang travel history. Baka kasi ma-offload ka doon. I mean, maiwan ka ng aeroplano, hindi mo alam kung anong gagawin mo pag nasa airport ka na, yung ganun, pag wala kang travel history. So, number 3 guys, DFA authenticated, apostille, PSA birth certificate of Filipino spouse. Ayan, so ang ninyo guys ang inyong DFA authenticated na PSA birth certificate with apostille na guys may apostille na yan siya. And then number 4, DFA authenticated, apostille, PSA marriage certificate. Ayan yung inyong marriage certificate from the PSA with
apostille na rin yan siya. Okay? Lahat ng papers nyo guys, ipa-apostille ninyo kasi ipa-register nila yan sa Turkish Embassy. So, DFA Authenticated Apostille PSA Senomar of Filipinas po. So, yung inyo din na Senomar. Iba din guys ang Senomar sa marriage certificate ha. Yung sa Senomar nakalagay na doon na marriage ka kay husband mo. At saka kung may previous marriage ka, makikita din doon. Ayan. So, and then, number 6, husband Turkish ID and passport bio page copy. Ayan yung kimlik ng inyong asawa, guys. Yung kimlik ID nila at saka yung passport bio page. So, sa mga wala pang passport, guys, ang asawa, please, kumuha na kayo ng passport. Kasi isa yan sa mga requirements, no? Husband Turkish ID and passport bio page copy. And then, number 7, flight reservation. So, kailangan mo din ng flight reservation. We can provide it for you if you don't have. Pag wala pa kayong flight reservation, maka-provide yung, pwede kayong magpa-reserve or kumuha doon sa agent TR. Pwede sila na lang mag-book or mag-reserve ng ticket para sa inyo. So, number 8, residency address in Turkey. So, yung residence address niyo dito sa Turkey, guys, kung saan ka titira dito sa Turkey. So, kukuha kayo, bali, ano yan guys, galing kay husband mo, i-forward niya yan sa inyo, isi-send niya yan sa inyo, yung residency address niya dito sa Turkey. So, and then number 9, visa fee, USD cash. Ayan, so sa visa fees nila guys, USD cash, hindi daw sila tumatanggap ng peso. Ayan, so USD talaga. Ayan guys, so the easiest way kung bakit ko sinabi na napaka-easy na ngayon itong family unification visa, para na lang kayo ito guys ay nag-forward lang kayo ng at saka nagpa-registered lang kayo ng inyong marriage sa Turkish Embassy kasi guys, wala na silang invitation letter. Oh, diba? Ang galing nila. Guys, wala nang invitation letter. So, which is the most easiest. Wala nang invitation letter. Wala nang statement o bank account ni hubby ninyo. Yung latest list of requirements for family unification visa this 2024. Wala nang invitation letter, wala nang mga chichiburichi ni hubby niyo like statement of bank account, mga real estate, charot. Like mga house property, mga ganun-ganun guys, wala na. So, napaka-easy na ngayon guys. Kasi syempre, bakit pa nila pigilan kasi husband and wife na nga, diba? So, kung ano man ang mangyari dito, syempre, ito na nga, sasagutin syempre ng asawa. Kasi mag-asawa na yan sila. And usually guys, wala naman may nangyayari na hindi maganda dito sa Turkey. Kung Turkish ang napapangasawa ninyo guys, I know. So 100% guys, 1% lang ang hindi matinong Turkish. Kumbaga meron din talaga tayong mga mamet na hindi kasi naman perfecto ang isang country, no? There is a good and there is bad people in one country. Pero ang experience ko dito guys, within staying for 10 years dito sa Turkey ay wala pa ako masyadong may nakita na Turkish na binubugbog, ganun-ganun, minamaltrato yung asawa. Wala pa ako masyadong may nakita or narinig guys. Just 1% meron guys, 1% meron talaga. Kasi hindi naman perfecto ang isang country, isang bansa na kung walang may bad na tao, diba? Meron din, pero hindi kalahatan or hindi pang maramihan. Sa akin, ang ano ko lang guys, sa mga foreigner like me as a Filipina dito na nakapag-asawa ng Turkish guys, so 100%, 1% lang talaga ang yung binubugbog, yung hindi yung tawag dito, yung minamaltrato, yan, 1%. Sa atin lang na mga foreign partners ha, hindi pareho sa kanila na mga like Turkish to Turkish. What I mean is, for foreign partners, like for example ako, asawa ko Turkish, so like mostly guys, sa 100% na guys, parang 1% lang ang alam ko na binubugbog ng kanilang asawa. At
minamaltrato. Ayan. May alam din ako dito guys, pero hindi siya kalahatan, hindi siya pangmaramihan. So, no worries. Kaya minamadali na nila kasi pinaisi na nila kasi alam nila na hindi naman masama. Hindi naman masama ang pupuntahan ninyong tao or alam naman nila ang lahi nila, 'di ba? So, ayan guys, sabi dito is, PS, the Turkish Embassy in Manila or AGMTR is not responsible for the tickets you buy. There is also no guarantee that your visa will be approved. We recommend that you do not buy tickets before your visa is approved. When your process is complete, you will be called by us and saved to our office. Yan guys. So, ayan guys, so, thank you so much pala sa nag-forward nito sa akin at sa mga friends ko at sa mga nagwa-watch ng aking vlog. Ayan, thank you so much for trusting me na magaguide ko kayo. And I hope sa mga nag-apply ng visa na tama ang mga pinaggagawa na naman ninyo, no? Ayan guys, huwag kayong, ay hindi siguro kailangan yun, ay hindi na, please make sure na complete ang papers ninyo para wala silang may mahanap na butas. Ayan, so, ayan guys, ang requirements ng Family Unification Visa this 2024 and I hope na ma-approve kayong lahat. Ayan, thank you so much for watching my vlog at see you sa mga next na updates. Ayan, thank you so much and bye, God bless everyone. Si baby naglalaro. Ayan guys, bye!